Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pasensya na kayo. Dahil sa akin, wala na si Cynthia. Hindi mo kasalanan yan, anak. Hayop ang Agustos na yan eh. Huwag na kayo mag-alala, tay. Ipaghihiganti ko si Cynthia. Natunghen nga nating muli nang nagkita sina Amanda at ang kanyang mga magulang. Kaya todo-todo ang pasasalamat sa Diyos ng mga magulang ni Amanda na nagawa siyang mailigtas kay Agustus. Pero di pa rin mawala sa isipan ni Amanda ang paghihiganti, lalo na pinatay nga ni Agustus ang kanyang kapatid. Pero para sa mga magulang ni Amanda ay sapat nang ligtas sila at ipasa Diyos na lang ang paghihiganti kay Agustus. Kaya ipinakilala na rin ni Amanda si Supremo sa kanyang mga magulang. Kaya sinigurado naman ni Supremo na hindi niya papabayaan si Amanda. At ipinakilala na rin ang kanyang mga kasamahan na si Mang Berting, Lucio at Turco. At dahil dito ay inaya na rin silang mananghalian sa loob, habang si Rigot naman ay hinatid na nga si Marites sa labas. At dahil dito ay kinausap na nga si Marites na alam niyang may gustong malaman si Marites, lalo na kay Lena, at hindi niya ito nagugustuhan. Kaya si Marites ay nilinaw na gusto niya lang talagang magpasalamat sa kanyang mga kasamahan. Pero hindi naniniwala dito si Rigor at binalaan pa si Marites na wag nang pupunta ng presinto kung gagawa lang ito ng skandalo. Kaya nang marinig ito ni Mando ay nilapitan niya nga si Marites para magpasalamat sa bigay nitong pagkain. Pero sa kasamaang palad ay mukhang matatagalan bago pa ito maulit. Kaya di maiwasang makonsensyo si Mando habang pinagmamasdan si Marites na umalis. Habang si Santino naman ay pumasok na sa kanyang trabaho at kada makikita niya nga ang boxing ring ay di niya maiwasang maalala ang una niyang pagkapanalo. Kaya ganadong-ganado siya na ipagpatuloy ang pagbaboxing. Kaya bago maglinis ng gym ay pinuntahan nga ni Santino ang kanyang coach na si Roberto para ibigay ang binili niyang unan at banig. At dahil dito ay di maiwasang matuwa ni Roberto na naalala pa nga siyang bigyan ni Santino mula sa kanyang unang panalo. Kaya naman ay todo-todo na ang paglilinis ni Santino. Kaya sa pagdating ni Coach Gary ay pinaalalahanan niya si Santino na bilisan na nga ang paglilinis para masimulan na ang kanyang training. Anong training? Sino magtuturo dyan? Ikaw, ang dami mo ng hawak na fighter. Si Coach Joel, ganun din. So, sino? Si Roberto nang bahala sa kanya. Alam na niyang gagawin sa kanya. Sige po, Coach. Maraming salamat po. Tapusin mo na kagad yan. At nang marinig nga ito ni Lawrence ay agad na nag-init ang kanyang ulo. Kaya sinubukan niyang kausapin si Coach Gary tungkol dito. Pero buo na nga ang desisyon ni Coach Gary na bigyan ng pagkakataon si Santino para ipagpatuloy ang kanyang pagbaboxing. Lalo na nakikita niya itong posibilidad na magdala ng pera sa gym. Pero tutol na tutol dito si Lawrence. Kaya napilitan itong kausapin si Santino para sabihin na tsamba lang ang kanyang pagkapanalo at di nga magtatagal ay susuko rin ito. Pero si Santino ay buo ang loob na ituloy ang kanyang pangarap. Kaya lalo lang nanggigigil si Lawrence at pinaalala kay Santino na walang makakapalit sa kanyang tono na pinakamalakas na boksingero sa Kamao Boxing Gym. Kaya si Santino ay hindi na nga sumagot sa pangbubuyo ni Lawrence para hindi na nga lumaki ang gulo. Habang sina Tanggol at Bubbles naman ay nagsimula ng mangisda. Kaya di maiwasang makwento ni Tanggol na sa unang pagkakataon niyang makita si Bubbles ay di niya maiwasang matakot dito dahil parang lahat ay kakalabanin nito. Lalo na sa kanyang ganda ay bilib siya na walang bumabastos sa kanya. Nung una kitang nakita, yung totoo natakot ako sa'yo. Kasi yung dating mo parang lahat bububugin mo eh. Alam mo, bilib ako sa'yo ah. Sa ganda mong yan, hindi ka binabastos dun sa kulungan. Oh, gagandahan ka sa akin. Sinabi ko lang naman maganda ka. Hindi ko naman sinabing nagagandaan ako. Kaya di maiwasang biruin ni Babol si Tanggol nang tinawag nga siyang maganda. At di na nga nagtagal sa kanilang pangingisda ay pareho nang nakahuli ng mga isda sina Bubbles at Tanggol. At dahil medyo nakakarami na ng huli ay nagdesisyon na nga silang bumalik. Pero ang di nila alam ay may tumawag kay Boston na kanyang kaibigan at ibinalita na muli na ngang nagbukas ang kanilang resort. Kaya todo-todo rin ang pasasalamat ni Boston sa mga dumating niyang customer para magrenta ng resort. Kaya nagkasundo ang dalawang magkaibigan na mag-inuman at ipakilala nga sina Tanggol at Bubbles.
Pero lingid sa kanilang kaalaman ay pulis nga ang kaibigan ni Boston na inaya niyang pumunta ng resort. Kaya sa pagbabalik nila Tanggol ay agad niyang kinuha ang kanilang mga nahuling isda para ihawin. Kaya todo-todo rin ang pasasalamat na mag-asawa kina Tanggol at Bubbles, lalo na sila ang pinakaunang guest sa kanilang resort pagkaraan ng pandemic. Kaya masaya silang nagsalo-salo ng mga niluto nilang seafood. Kaya si Tanggol ay nakiusap na rin kay Bubbles na dagdagan ang kanilang ibabayad, lalo na napakabait naman ng mag-asawa na may-ari ng resort. Kaya pumayag na rin rito si Bubbles. Pero hindi nga nagtagal ay dumating na rin ang kumpari ni Boston na pulis. At dahil dito ay agad nakita ni Bubbles ang mga dumating na pulis. Kaya napilitan na sila ni Tanggol na iwan ang pera bago tumakbo papunta sa kanilang motor. Kaya walang kaalam-alam sina Boston na umalis na pala sina Tanggol at Bubbles. Bubbles, dagdagan na natin ibabayad natin pera sa kanila. Total, mabait naman sila. Ikaw bahala. Bilisan mo na dyan para makaalis na tayo. Dahan. Pare! Long time no see! Ayos ha? O teka, mabuti, napasyalan nyo kami.